magandang hapon sa ating Panginoon. At sa inyo mga kapatid na nandirito ngayon, lahat po ba excited ng sumayaw? Amen. At magpuri sa ating Diyos ng buong puso, kaluluwa at espiritu. Amen. Kung tayo po handa na, I invite each one of us na tumayo na po tayo. Ayan, at bigyan po natin ating Panginoon the best clap offering of praise. Come on, church. Hallelujah. Malakas sa palakpak sa ating Diyos. Come on. As we shout, Hallelujah! Come on, let's shout that praise. Come on, church. Hallelujah! O yung palakpak na lang, malakas sa palakpakan sa ating Diyos sa buhay. Minsan pa. Yes, Lord, we are all excited to praise your name. Ayan. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16, always be joyful. So lahat po ba ay masaya ngayon? Amen. Hindi lang ngayon, dapat always. Ano man ang sitwasyon. Lalo na ngayon na tayo magpupuri sa Lord, dapat tayo ay joyful. Amen. Because the joy of the Lord is our strength. Kapag tayo masaya, tayo po'y lumalakas. Okay po ba yun? Sa ating po mga awitin, tayo po'y isasayaw. Yan, sa lahat magpa-participate, amin ba? Walang ganun-ganun lang Dapat galaw-galaw. Sabi mo sa kate mo, galaw-galaw. Para sa Lord. Ayan. Ready na? Say, come on, let's praise the Lord. The ever-living God today. Sa bawat galaw ng aking katawan, puso ko'y nagagalak sa iyong kabutihan. Di mapigilan, ako'y sumasayaw dahil sa iyo, Panginoon. Ako'y buhay. Sayawan natin, Panginoon, kalong. Siyaw ng papuri para lang sa'yo. Lundag ng kagalakan para sa Diyos ko. Palakpak! Palakpak at sigaw, buong puso'y sumisigaw. Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Minsan pa, sayaw ng papuri, alay ko sa'yo. Lundag! Lundag ng kagalakan para sa Diyos ko. Palakpak! Palakpak at sigaw, buong puso'y sumisigaw. Jesus, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Sa gitna ng pagsubok, ako'y sumasayaw pagkat ikaw ang kasama sa bawat araw. Sa gitna ng ulan, ako'y magpupuri, pag-ibig mo'y sapat, di magmamali. Sayawan natin ang Panginoon. Come on, church, let's go. Sayaw ng papuri, alay ko sa'yo. Lundag na kagalakan para sa Diyos ko. Palakpak at sigaw, buong puso'y sumisigaw. Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Sayaw ng papuri, sayaw ng papuri, alay ko sa'yo. Lundag na kagalakan para sa Diyos ko. Palakpak at sigaw, buong puso'y sumisigaw. Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Yes, Lord, tuloy-tuloy namin pagpupuri sa iyo, Panginoon. Kami di mo mapagod sumayaw, sumigaw, itaas ang iyong pangalan. Hallelujah! Ikaw ang pupurihin ko. Ikaw ang pupurihin ko.
sandigan ko, umaasang ikaw lamang ang siyang kasama ko. Ikaw ang Diyos na dakila, papupurihan ka, hindi magbabago ang kapangyarihan mo. Sa'yo ako'y umaasa, saan man mapunta, ikaw ang kasama ko, wala nang pangamba. Yes Lord, pag ikaw ang kasama, wala nang pangamba. Hallelujah! Minsan pa po nating awitin ng Panginoon, sapagkat siya lamang karapat-dapat sa may minsan pa ikaw pupurito. Ikaw ang pupurihin ko sa bawat sandali, sa buhay ko'y tataas ang tanging ngalan mo, ang pag-ibig mong banal, ang siyang sandigan ko, umaasang ikaw lamang ang siyang kasama ko. Ikaw ang Diyos na dakila, papupurihan ka, hindi nagbabago ang kapangyarihan mo. Sa'yo ako'y umaasa, saan man magpunta, ikaw ang kasama ko, wala nang pangamba. Pag-ibig mo'y tapat, hindi kumukupas, siyang panghawakan ko sa kanasan ko. Pag-ibig mo'y wagas, hindi kumukupas, siyang panghawakan ko at kalakasan ko. Ikaw ang Diyos na dakila, papupurihan ka, hindi nagbabago ang kapangyarihan mo. Ako lumaasa, saan man mapunta, ikaw ang kasama ko, wala. Ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na dakila, papupurihan ka namin Panginoon. Papupurihan ka, hindi nagbabago ang kapangyarihan. Sa'yo lang kami asa, sa'yo ako'y umaasa, saan man magpunta, ikaw ang kasama ko, wala nang pangamba. Wala nang pangamba. Wala nang pangamba. Palakpak ko sa atin diyan sa buhay. Ngayon mga kapatid, I would like each one of us, mana po tayo natin ka-partner. Tayo po isasayo sa kanya. Pwede po ba yun? Alam niyo naman yung mga step, di ba? Yes! So, may yung ka-partner na ba ang bawat isa? Come on! Sige po! Yung katabi nyo na lang. Tayo sasayaw sa Panginoon! Woo! Are you ready? Come on, church! Woo! Halip sambahin natin ang pangalan niya, ipagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala, ipagsigawan sa mundo, dakila siya. Wala siyang katulad. Sige, parang wala pang ano. Di ba walang ka-partner? Pwede ba yun? Sige ba, let's praise to our partner. Sasayaw tayo sa Lord. Sige, one more time. Sambahin natin ang pangalan niya. Pagsigawan. Ipagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala, ipagsigawan sa mundo. Minsan pahalin at sambahin
Woo! Ipagsigawan sa mundo, tagumpay. Yes, dakila ang Panginoon. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad kung magmahal. Yes, Lord. Di na babago kailan naman. Sayaw, sayaw! Pagkat tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasa, tutugunan. Here we go! Come on! Sayawan natin ang Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, bakit si King David tinawag na man after God's own heart? Kasi siya'y sumasayaw. Hawak yung kanyang tamburin, kaya naman sayawan natin ang Lord ngayon. Woo! Giling, giling! One more time, let's dance at the God. Wala siya, wala siya. Wala siyang katulad kung magmahal. Woo! Di na babago kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasa, tutugunan. Saan ba? Sige, halina sambahin. Halina sambahin natin ang pangalan niya. Ipagsigawan sa mundo, nakila siya. Sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, nakila. Wala siyang katulad. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago, di nagbabago kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y for the last time, wala siyang katulad. Wala siyang katulad kung magmahal. Di na mabago kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasa, tutugunan. Ika'y makaasa, tutugunan. Ika'y makaasa, tutugunan. Yes, Lord, patuloy kami makakaasa na ikaw po ay tumutubon sa aming panalangin, Lord. 1 Thessalonians 5:16-17. Always be joyful and pray without ceasing. Lord, sa hapong ito, Panginoon, alam namin, Lord, dahil kayo po yung napangiti namin sa aming pong mga sayawan, sa aming pong mga awit, sa aming mga tugtugan, Lord, lalo tigit sa aming puso na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. And today, oh God, we are all here, ready to praise your name with all our hearts, ready to worship you, Lord. We're coming back sa iyo, Panginoon, na kung saan you first love us. But patuloy na nanumbalik, Panginoon, ang aming mga puso sa iyo. Patuloy ka maghari, Ama, sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's be in the presence of worship as we worship the Lord. Nanudumbati sa iyong paglinga, di dadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap
ka pa iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Oh, maghari ka, O Diyos. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ko iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabangkit, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ko iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas, itataas ang ating mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa
ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ikaw itataas ang aking mga kamay sa Diyos na pamamagitan sa atin ng tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na pamamagitan sa atin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Mga mga ikaw, Diyos, sa aming puso, sa aming buhay. Come on, church. Let's open our hearts to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Other than Jesus. Ang nais niya ay isang pusong basag na kung saan nais magpabuong muli. He is the potter and we are the clay. Isuko natin sa Kanya lahat sa pagpagitan ng ating pagpupuri, pagsamba. Hallelujah, suriin mo ang puso mo. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ang iyong kasuriin mo. Suriin mo ang buhay ko. Hindi na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang buhay ko. Suriin mo, Panginoon. Nais ko ikaw itataas. Come on. Awitan natin, Lord, mga kapatid. Habang nakataas sa ating mga kamay. Diyos, Ikaw lamang, Panginoon, na nakakaunawa sa isang pusong masang kapag nagpapakumbaba sa iyo. Ninanais ang inyong presensya. Minsan pa, without the instrument, come on, church, itataas.
bumaba sa iyong presensya. Minsan mapadalas tayo. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mamagitan sa atin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, nagpapakumbaba sa iyong presensya, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka, maghari ka, O Diyos, sa aming puso, sa aming buhay. Maghari ka, ikaw lamang itataas, luluwalhatin, pasasalamatan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa hapong ito na kung saan kami nananalig sa iyo. Nananampalataya, Lord, na patuloy ka nag-ahari sa aming puso, sa aming buhay. Hallelujah. Patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, we fully entrust to you everything, O God. And the rest of this service, Lord, hide our servant behind your cross and let your divine revelation prevail and make each one of us, our hearts be receptive to that beautiful words that is coming from you, O God. You really deserve the highest praise, honor, glory, and thanksgiving in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. All the blessed people of God says today, Amen. Palakpak sa atin Diyos sa buhay yung malakas. Hallelujah. And let's everyone says, Jesus, Jesus, Jesus. Woo. To God be the glory. Believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. Nothing to something, to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing. Meron po ba? Believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. Nothing to something, from ashes to life,
You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. From nothing to something, from ashes to life, from past full of. Ngayon lang po nagpapakipangita kami sa loob ng isang linggo, kaya siguro pa rin ang kwentuhan. Mamaya po, unlimited na naman po tayo diyan, huwag kayong mag-alala. Kasama pa ng kape, unlimited kape. No. So, I would like to welcome, yung may bisita po tayo, they just came from Swift Current and they will gonna move here dito po sa Regina. And I would like to welcome the family of Jason, Siana, and Carla Cantela. Please come forward. Natawagan ko po lahat ng family po nila. Ayan, si Jason. Where's Jason? Ayan. Jason, si Carla, at ang family. Ito pilagi po namin ginagawa sa aming po mga bisita dito. Please come forward. Thank you. Dito lang po. Actually, mag-move na po sila na July 1st dito. Welcome to Regina. Welcome. Ayan. Uy, para lang kayo magkakapatid. Ano tayo? Tayo naman, para tayo magtiyuhin. Ayos ba? Ayan. Okay. And of course, I would like to welcome si Noreen Dolor. And where is she? And si Joy Embarquez. Where's Joy? Hello, Joy. Please come forward, Joy. And of course, si Camille De Leon at saka si Naiko Datu. Please come forward. Nasaan po yun? Si Camille at si Naiko. Ayun. Ayan, praise God. Uy, praise the Lord. Ayan, salamat. Oh. Sino nag-invite sa inyo, Neng? Oh, Sam. Congratulations, Sam. Thank you sa buhay nyo, Camille at saka si Neg. Pwede ba? Pwede naman kayo na rin tutugtog din mamaya. Kasi yung mga tumatayo dyan, mga tumutugtog. Ining din na kayo. 2, 4, 6, 7. Sana pito to. 2, 4, 6. Tama-tama. Eksakto. Hallelujah. Inihanda ni Lord. So kami sa inyo, mayroon ako sa inyong biyaya na hindi nyo makakalimutan. Abay, ay alay na kayo. Kaya nanahimik diyan. Bihiraan Batanggan yung tahimik. Ay siya pa. Ay, Neng, naku, pito to nadala ko eh. Ayan. Ito, yan. Yan ay sa inyong dalawa, ay ipapahabol ko na lamang. Pwede ka. Sino nag-invite din eh? Ay, yan. Paalala mo sa akin ha, kasi nung nag-short ako, dahil Batangan niya ka, dagdagan ko pa ng isa. Yan. Magkakaintindihan tayo ng kabayan. Yan. So, welcome to J1 Church. By the way, my name is Pastor Sani. Ako yung lead pastor ng J1 Church. So, welcome to God's family. I'm looking forward and hoping for your best dito sa Regina. Dumami pa ang lahi nyo. No? Sige, panalangin po natin sila, mga kapatid. Lord, nagpapasalamat po ako, God, sa mga dinalang mo dito ang aming mga kapatid, kamag-anak, kababayan. Lord, thank you for bringing them in this place. And I know you have a greater plan here in Regina. You have a greater plan here, Lord, in this church. And I pray, oh God, could you, Lord, surprise them from those things that na matagal na nilang iniintay, mangyari at magkaroon ng kaganapan starting today. Lord, bless them all the way through open heavens, be with them. Patuloy mo sa lugang palakadin sa paradang tagumpay. Into your hands, Lord, and trust the very lives. In Jesus' name I pray. Amen, amen. God bless you all. God bless, God bless. Ayan, God bless. God bless. Ayan, God bless inyo. Ayan, God bless. God bless. Oh. Oo nga, sabi ko kayo ito, mga Batanggan nyo, nagkikwentuhan agad din. Magkwentuhan nga kayo. Sige, God bless. Please be seated. Thank you. Thank you. Ayan. Pasensya na, talagang ganyan po kami mga Batanggan nyo pag kami nagpangipangita. Ayan.
Para po na nasa Batangas, pakipangita kami sa isang side, makikita mo, 30 minutes na. Okay, may pupuntahan daw. 30 minutes, hindi pa naayos tayo. Kwentuhan pa rin. Okay, may sasaglit na. Naku, hanggang hindi pa maalis. Talagang ganyan, ano? So, today is the first Sunday of the month of June. Yeah, hallelujah. So, by the way, this coming Friday, meron po tayong Look Up Crusade, Body of Christ Crusade, organized by Billy Graham Ministry. Please be with us and join us doon po sa Branch Center this coming Friday, June 12. Ito po ay kay Willie Graham, live music and message and hope. Ito po yon. So, cancel po yung June 13. Wala na po yung Sabadong event. One night lang po ito. Join us 7 p.m. Wala po tayong prayer meeting this coming Friday. Sama-sama po tayo doon. Door is open 45 minutes before 7 sa Branch Center. Mas maganda, mas maaga po kayo para kasi po baka po mauubusan kayo ng upuan doon. Yun. Kaya as early as possible, mas maganda po yan. So, and of course, sa ating pong incoming family camping sa July 3 to 5, doon po tayo sa Echo Valley, sa Hole by the Wall 1 area. Pakipangita po tayo doon, July 5th. Wala po tayong worship service dito. Ang ating pong worship service ay doon po sa site, sa campsite. Pakita po tayo doon. And of course, napakarami pong surprises sa lahat ng pupunta doon. Let us know, please inform your life group leaders kung kailan kayo pupunta, kung July 3, July 4, o July 5. Pwede din po sa July 6, kayo na lang pong naandun. Yan. So, inform your life group leaders, please, so that we'll gonna know the numbers. Para po hindi po tayo maaksayahan ng mga pagkain mabibili o ihahanda, ipiprepare, kasi marami po ang pwedeng masayang. Kasi pag marami pong tira, marami siya ron. Pag eksakto lamang, wala siya ron. Di po ba yun? Yan. So, please let us know. Pastor, pwede po ba ako mag-invite? Yes, pwede. Let us know please kung sino at ilan ng iyong invited. Regardless of who they are, anumang kulay nila, anumang lahi nila, welcome po silang umattend doon. Sa July 5th, tayo po, meron po tayong water baptism. For those who are not yet water baptized, magkakaroon po tayo ng water baptism sa July 4th, Saturday. So, everyone is welcome doon po sa mga magpapa-water baptized on July 4th. Yan, Pastor, bakit hindi po natin ginagawa ng winter? Kayo na lamang, baka po kayo manigas doon. Yan, mahirap po, yelo po yon. Kaya summer lang po as much possible natin ginagawa po ito. Take this opportunity mga kapatid sa water baptism na to. Okay, for this month, I would like to discuss to you the topic about who are you following. Yan, ito po yung magandang talong eh. Sino ba ang iyong sinusundan? Inunahan mo naman ako. Or, sino ba ang sinusundan or ikaw ba ang masusunod? Yan. Tumingin kayo sa katabi mo. Yan. Tingnan niyo yung asawa niyo na maganda. Yan. Ikaw ba talaga ang masusunod? O si Lord? Ayan. Nako. Mamaya pag-usapan niyo na yung pag-uwi ng bahay. No? May kilala po talaga ako dito na napakamasunurin. Kilala ko po talaga. Ito po yung taong ito, hindi, amen na ng amen. Lahat ng ayaw ng isa kanya pong ginagawa. Mamaya ko po tatanungin sa aking pangalan, kung sino, marami po sila. Okay, who are you following with? Why is this so important for us to deal with, to study with? So, we all follow someone or something. Sino may mga paboritong mga telenovela? Yan, Korean, mga ganyan. Minsan po minapuntahan akong bahay. At ako pagdating ko doon, nagbukas po ako ng kanyang, may TV po doon, may remote sa tabi, kinuha ko. Pagbukas ko po, makikita mo doon yung anong pinanonood nila. Di po ba nakapir doon? Puro mga Korean telenovela. Grabe, puro mga Korean. Sabi, siguro, ano yung sa'yo? Siguro magaling na siya mag-Korean, ano? Pinapalaw. So, we all follow someone or something. Or even the team. Even the sports. Di ba? Sino siya maka-SA? Sino siya maka-Knicks? Sino siya maka-Wemby? Di ba? Yun. So, we're all following someone or something.
teams, favorite groups, or, ginagaya, damit, sapatos, and everything. Somehow, hindi po masama ang manggaya. Huwag mo lang siyang iiduluhin at sasantuhin mo siya. Because it will become idolatry. Anyone that would stand before God and you is what we call idols. So, we all follow multiple someones and some things. Some of us even follow sports team. Ay iba nga, talagang nagigil-gilan pa. Ay, magcha-champion to. May 7-6 pa naman sila. Okay to, ano ngayon? 0 to. Di ba, wala sa tangkad yan. Yan na, sinasabi ko eh. Di ba, nagtatawa na po ibang mga youth doon. Kasi yung ibang maka Knicks, ang ibang maka SA. No. So, you might follow specific, even athlete. You may follow particular news outlet. Ang iba dito, pinapalo, even particular news outlet. Pag pupunta ng Calgary, hindi pa pwedeng hindi dumaan sa... O, yan na, sinasabi ko, ang lahat na natin, ikaw yung mga kababaihan laang. Di ba? Ito ang gustong-gusto na. Meron pong ako kilala, pinapalo yung news outlet. Sa sobra pong excited niya, pagdating po dito sa Regina, ang isang sapatos napakamura, size 7 at size 8, pagdating niya dito. 2 size sa isang box. Dahil pinapalo po niya yun. Hindi ko po sasabihin ng pangalan. Napakagaling po niya kumanta at sumipa. Yun. Kayo na bahala mag-isip kung sino yun. Yan. Or, some are following certain music. Merong mahilig sa hymnal, merong mahilig sa contemporary, merong mixture of something. May kanya-kanya paborito, no? Some are following social media. Yan. Mga vloggers, na pag napakinggan ko naman, wala namang ka-content. Bunganga lang ng bunganga. Ba't kita yung dami sumusunod? Kaya hindi ko nagtataka, pati sila naging mabunganga. No, pag nakikita ko, naririndi, totoo lang. No. Pero honestly, may pinapalo din po ako sa ganyan, sa mga vloggers. Kalimitan po, charity vloggers lang ang pinapalo ko. Kasi habang nanonood ako, nakakatulong pa po sa kanila sa mga charity vloggers. And some Christian vloggers as well. So, abangan nyo po, mayroon po ditong umuusbong na Christian vlogger sa Regina. Contractor po siya, pero walang flood. Content niya, kumita na eh. Kumita na. Nag-uumpisa pa lamang, wala pang 1,000 followers, kumita na. Kumita na 4 cents. Ayun. Kasi, follow po natin yung mga yan. Some are following those kind of people. Yung mga Christian people, i-follows po natin yan. So, what does it mean to follow? What does it mean to follow? Ano niyo po, the Bible mentioned 21 times about the words follow me. Jesus mentioned it 21 times. So, in examples I've given, may mga bagay na sinusundan ka, tama mo ba silang sundan? It means, pag pinapalo mo, it means na to pay attention to. Ang iba nga may pinapalong mga well-known artists, nagtatravel pa ng Edmonton, nagtatravel pa ng Vancouver, all over Canada, mapanood lamang siya. Diba? Even they spend a lot of money because pinapalo nila yun. So, yun ang ibig sabihin ng follow. It means to have attention to or to have loyalty for someone. To follow uses a verb as an object, a number of meanings, but they can be essentially summarized in 3. It means to come after in sequence or order of time, to come after, to move behind in the direction, or to come as a guide, as a leader. So, Jesus invited us to follow Him. Jesus invited us to follow Him, not just on Twitter. Jesus invited us to follow Him personally. Personally. So God is asking us, each and every one of us, to follow Jesus personally. Pag si Jesus ang iyong sinundan, hindi ka mapapahamak. The Bible says, kapag bulag ang tagapag-akay, kapwa silang mauhulog sa hukay. Here in this church, you're not following me. We are following Jesus. Amen? Pwede pa palapangatin si Jesus. Open your Bible please in the book of John, chapter 12, verse 26. Ang sabi po dito,
For those who have the Bible, pwede pong basahin kasabay ko or nandito po sa ating slide sa taas. Sabi dito, and even for those who are watching us right now live, join with us please. John 12:26, if you will. Anyone who wants to serve me must follow me. Remember that our text last month, di ba? Sino ba paglilingkuran ko? Kanino ba? Kanino ko ba maglilingkod? Bakit importante paglilingkod? Ngayon, it is connected with that topic. Anyone who wants to serve me must follow me, because my servant must be where I am. Look at the word must. No. Anyone who wants to serve me must. Yung gusto po maglingkod, kailangan po ay sumunod. Mandatory po ito sa kanya. Because of my servant must be where I am. And the Father will honor anyone who serves me. Shall we close our eyes and let's pray? Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful day, for allowing us to be with you, to hear your message, to know who we are, to have an insight, whatever your plans to each and every one of us. Lord, guide us all the way through. And I pray, Holy Spirit, that, Lord, touch the hearts of these people. You bring them, each and every one of us, because you have something great lies ahead that you planned for them before they come. Pagpalain mo sila lubos. Salamat po sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Palapan po natin si Jesus. So, John 12:26, it says, because my servant must be where I am. Must follow. Must follow. Hindi po pwedeng ikaw basta maglilingkod ng ganun-ganun na lamang na hindi ka susunod kay Kristo. Pwedeng naglilingkod ka sa church. Pwedeng ginagawa mo yung activities dito sa church. Pero pwede ding hindi mo siya sinusundan. Because God is looking for worshipers. God is not looking for performers. God is not looking for those who will do their job 100%. God is not looking for that one. God is looking for those who follow Him. Because following, it might bring two kinds of things. Some, you are obligated because you are tasked to do so. Some, you are doing it for the wrong motives. But if you are doing it without anyone seeing you behind the scene, you are following Jesus. We are following Him. So, na-mention ko po ito last Sunday. You are not qualified to lead if you are not willing to serve. You are not qualified to lead if you are not willing to follow Him. To follow Him, to be subject sa authority ng Panginoon. Yes, a lot of people know that Jesus is their Savior, but a lot of people know, is He their Lord? Magkaiba po yun. Gusto nila kaligtasan, pero yung pagsunod, ibang usapan. Pumapasok po tayo sa trabaho at sinusuga ko ng yung mga supervisor, ng mga managers mo, because you are following them, sila po ang Panginoon mo doon sa pinagtatrabahoan mo. Pag ikay hindi sa Kanya, mapapauwi ka, mapapard ka, o anything, makakarinig ka ng kung ano. Pero kay Jesus, kailangan mo siya maging Lord mo, maging Panginoon mo. Being a Savior is good. Being a Lord is different thing. Kailangan ang pagsunod mo sa Panginoon na inaandon. So, ang gusto lamang, kaya nasa church, because they want that their soul be saved, yung maligtas ang kanilang kaluluwa, na pagdating ng Panginoon, ligtas siya. But the point is, yes, you are saved, but are you following Him? Following Him means is serving Him, and serving, it will cost. There's a cost in following Jesus. May pagsusurrender, may pagtitrim, may maalis. There's a cost. Kaya mahalaga po dyan, malaman po natin sino ba talaga yung iyong sinusunod. Sa message translation, ito po ang sabi dito eh. If any of you wants to serve me, then follow me. Then you'll be where I am.
ready to serve at moment's notice. Ano niyo po sa Message Translation, nasabi dito, ready to serve at a moment's notice. It means these are the people that anytime they're ready to serve God, even if it costs, even if it's uncomfortable, even if it's not your comfortable place, your comfort zone, you are willing to do it, even if it costs your time, your talents, and treasure. Those are people that who follow Jesus. There are so many believers, they are not followers. But God is looking for the followers. Remember, when Jesus performed signs and wonders and miracles, and when someone confronted Jesus, even some of his disciples, John 6:66, umalis po sa kanya. Nung hinarap po ni Jesus sa kanya, iba pang mga disciples, o kayo, sino susundan nyo? Kayo po, Panginoon. It means even his time, hindi lahat nakapag-follow kay Jesus. They are so eager to see how God performs signs, wonders, and miracles. They just remain fun. Wow, ang galing. Wow, ngayon lang ako nagkita nitong ganyang klaseng himala. Wow, they just remain fun. But they are not followers. When Jesus rode in the donkey, sakay siya sa donkey, doon po sa entry of Jerusalem, people are cheering, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gamit nila kanilang palaspas, Hosanna, Hosanna to the highest. Nagsisigawan ng tao. Nagsisigawan. They're so excited. Here the King. Hosanna, Hosanna to the highest. But the same people that who shout at the very end of his life, ipako siya sa krus. The same people. Dati cheerer. Pero nung sila din yung mga tao na nagpapako kay Kristo. Because naging fan lang po sila ni Jesus. That's why I told you, this topic is so important for us to learn, to become a followers of Jesus. And what does it mean to follow Jesus? What does it mean to follow me? Follow me, when Jesus says follow me, it is far more than a simple invitation. It is to walk behind Him. It is to walk behind Him. It is more important than Bible study. It is about transformation. When you follow Jesus, you will be transformed. Yung po pagkakaiba nito. Following Jesus means to align our lives with His teachings, to align our lives with His teachings and example, to embrace His values as our own. So it signifies even willingness to leave behind the old ways and habits. Iiwanan mo yung luma mong ginagawa. To take up our cross daily, to live out a commitment to Him above all other influences. It means, iiwanan mo mga kaibigan mo, iiwanan mo lahat, masunod mo lamang si Kristo. That's what is meant to follow me. And those people who follow Jesus, marami talagang isasakripisyo ka. Marami kang malulus sa dati mong mga kaibigan. Dati, pinopost mo kung ano sa Facebook ngayon, naging Christian ka, ay iba na talaga to. Sobrang banal na siya. Iiwasan ka na nila. So ultimately, this reshapes even our priorities, even our action, and even our identity. So remember, when Jesus invited and commanded His disciples to follow Him, they left their boats and nets. It means they left their identity and even their livelihood. Sabi sa kabuhayan na po ni Peter, ni John, kabuhayan na po nila ang mangisda. When Jesus said, follow me, ibig sabihin mo, iniwanan nila kanilang mga bangka. Iniwanan nila, ibinigay nila sa iba. Hanap buhay nila, isinuko nila pagsunod lamang kay Kristo. So it means they left their boats and nets. They began to learn from Him. Learn from Him, it means beginning to live their own opinions. Yung kanilang opinion dati, iniwan na nila, dito na sila kay Kristo. So they began to imitate Him. Imitate Him means beginning to live their self-righteousness. Yung kanilang sarili, iniwan na nila. Doon sila sa sinasabi ni Kristo. That's what's meant to follow Him. The question is, who are you following? Sino ba sinusundan mo? We need to pay attention to this. Either good example or bad example. Sino mo pinapalo mo? Either good example or bad example. Kayo po magkakapagsabi niyan kung sino yung lagi mong sinusundan. Tingnan at pag-aralan po natin itong mabuti kung sino yung mga tao na
follow mo. If this situation stop you from growing, better ditch them. Alisin nyo na sila sa buhay nyo. If some people is stopping you from growing, better ditch them. If some people is stopping you from attending the church, better ditch them. Why am I saying this? Yes, why I'm so radical about it? Because it will cost your life. It will change your life. Bakit mo yayapusin yung taong umahadlang sa iyo sa paglako kay Kristo? At iiwasan mo. Pwede kang makipagkaibigan, pero hindi ka pwedeng magpakisama. Pwede kang makasama, huwag ka lang makikisama. So it means some people portray good example, some are not. Kaya we should pay attention sa mga tao po o sino man ang ating pinafollow because it will cost you. It will cost you. Proverbs 4:14-15, it says, do not enter the path of the wicked, and do not proceed in the way of the evil man. Evil man. Avoid it. Ang sabi dito, avoid it. Do not pass by it. Turn away from it and pass on. Avoid it, do not pass by it. So, ibig sabihin, maliwanag po dito, huwag kang papasok doon. Kung hindi mo kayang tayuan ng pananampalataya ang buhay mo, ng buhay Kristiyano, huwag kang papasok. Kaya mo bang hiyain sila sa harap ng maraming tao? I testified this a lot of times. Pumunta ako sa katrabaho namin, may isang handaan. Then after kami kumain, kasi po lahat doon, mga supervisor namin, manager namin na doon. That time na nakupo na kami sa table, kumain na, alam niyo po sa Batangas, pagkakatapos kumain, anong kasunod? May nakatindig. Oh. Pinaikot yung baso, kasama po yung bote. Pagdating sa tapat ko, nagkantsawan na sila. Sabi din yung isa, boss, hindi mo kaya yung inaanak mo. Subukan mo nga. Ang nagbigay yung ninong ko sa kasal. Sunny. Ay, lagay nyo. Huwag mo kong hihiyain. Aba, kaya nyo kayong gawin yon. Ah. Pagdating sa akin ng baso at ng bote, ay kulang na lamang ay pukpok sa ulo nila. Pero hindi ko pwedeng gawin. Magkakasala ako. Hindi ko hinawakan yun. I swipe it. Shh. Yung ninong ko sa kasal, pinagpawisan sa ulo. Ninong, pasensya na po. That's not who I am. The point is, kung hindi mo kaya, huwag kang papasok. Kung kaya mo, pumasok ka. Because kailangan maging ilaw ka doon. May nag-invite sa inyo ng party, umadan ka. Huwag ka lang join sa kanila. Because birds with the same feather join together. It means, maliwanag ang sabi ng Biblia, Pastor, paano nagawa mo sa ano yun? Hindi ko kaya. Pinino ko sa kasal. Boss ko pa. Manager ko pa. Paano nagawa yun? Hindi ko kaya. Si Lord lang. Kasi ayoko mapahiya si Kristo sa buhay ko. Kung ginawa ko yun, si Kristo mapapahiya sa akin. Kaya nga, titingnan ninyo kung sinong sinusundan. Proverbs 13:20, he who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will suffer harm. O, kita mo? Pag daw ikay sumama sa matatalino, tatalino ka. But the companion of fools will suffer harm. Psalm 1:1 says, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight in the law of the Lord, and his law is meditate day and night. So, how blessed daw po yung mga tao, hindi umuupo, sumasama sa counsel ng mga wicked. Mga Christian, please, huwag po kayong hingi ng advice sa mga hindi Kristiyano. Or else, maging kagaya niyo po siya. Wala po silang masasabing mabuti spiritually. Socially, pwede. Financially, pwede. Spiritually, hindi. Because wala silang Holy Spirit sa buhay nila. There's a lot of Christian leaders that you can talk to us. Share. Be sure. What you heard, leave it there. At pag-pray mo. So that's why it's better magpa-counsel ka sa kapwa mo, kamanggagawa. Ito po yung nangyari na po eh. Si Genesis 19. You see it by example. Lot associated himself with the people of Sodom, and it nearly
cost him his life. Genesis 19, you know this story. Umalis po si Lot at ang family nila doon kay Abraham, kanyang uncle. Uncle, pwede po, gusto namin magsarili. Gusto po na doon kami sa big city. Maganda po doon. O sige, may decision ka, go ahead. Ay, nung lumipat na po sila, what happened? It cost their lives. Because he associated in the wrong place. Napahamak po sila. Kung babasahin niyo po itong Genesis 19, remember, mayroon pong angel na kumakatok, may bisita sa kanyang bahay, pinapasok, at ito ngayon, nung yung mga taga Sodom at Gomora, nung pinagbukas ang pinto, humarap sila, nasa likod ng bahay, nakasarang pinto, sabi niya, ito namang si Lot, ewan ko kung sumagi sa utak nito. Kasi gusto nila makapag-sex sa bisita. Alam mo, sabi ni Lot, pwede ba? May mga anak ko, sa kanila na lamang, huwag sa bisita. Anong klaseng tatay siya? Pati mga anak niya. Imagine, read Genesis chapter 19. Pwede ba mga anak ko na lamang? Think about it. So, look for the place that you will gonna associated with. Look for the person that you will gonna walk with. Baka ikaw ay mapahamak lang. Pipiliin mo kung sinong papakasamahan mo. Numbers 13 to 14. When Israel chose to follow the 10 unbelieving spies, it cost them 40 years of wandering in the wilderness. Ito po, nagka-problema. Nagpadala ng 12 disciples. The story is so simple. Yung 12, nag-spy sila sa promised land sa Canaan. Nakita ng mga nila, wow, ang gaganda, ang lalaki ng puno, ng igos, ng ubas, everything is so fruitful. Everything is so fruitful. Nagbalik po sila ng reports. Pagbalik nila, ito, sabi na 10, puro negative. Puro negative. Pero itong si Joshua at si Caleb, hindi sila tumitingin kung anong taas, kung anong laki, kung anong dami ng mga tao doon. Ang sinabi nila, let's conquer the land. Kaya natin to. They're so optimistic, they're so positive. Puro positive things na sinasabi nila. But it cost them. From Egypt to Israel, it took only 11 days to walk. 11 days. Ano nangyari sa kanila? 40 years roaming around in the wilderness. 40 years. It cost their lives. And millions of Israelites died during that 40 years in the wilderness. Bakit? Ang nakapasok lang sa promised land ay mga bata lamang and Joshua and Caleb. The rest is history. So be careful to the people that who you're gonna believe with. Be careful to the person that who you're gonna believe with. Look for the fruit of the Holy Spirit in his or her life. So mahalaga po ito yung pagpili po dito. Number 16, those who sided with Korah in his rebellion against Moses were swallowed out by the earth. Number 16:32, the earth opened its mouth and swallowed the men, along with their household and all the followers who were standing with them and everything they owned. Imagine mo, nagplano sila mag-rebel kay Moses. Itong si Korah, si Abitam, si Dathan, ang mga family nila, nag-complain sila kay Moses. Nag-complain. Ano nangyari sa kanila? Kinabukasan, nasa harap ng tent, lahat sila, bumukas yung lupa, lumaglag sa ilalim, at nagsara. Wow! Saan kayo nakita na lindol, na nabiyak ang lupa, na bumalik? Kalimitan, pag bumiyak, biyak. Pero ito bumalik, nalibing sila ng buhay. Ang family ni Korah, ni Dathan, ni Abiram, they were all swallowed. At ang matindi pa nito, sa numbers dito, number 16:32, and all their followers who were standing with them, and all their followers, 250 people. Hindi nga sila swallowed, nagtakbuhan sila, but they're consumed with fire. Hindi ko pa alam kung paano sila nag-apoy. Kidlat, hinabol sila. Lahat sila sunog, patay ang 250 people. Look, because of the people that they're following.
Because grabe, ito pong taong ito, si Korah, si Dathan, si Abiram, sila po ay may criticizing spirit, may jealousy. May jealousy sila sa leader nila, kay Moses. Sa kanya lang ba nakikiusap ang Diyos? Sa kanya lang ba? Pero ito, tinawag siya ng Diyos. They didn't respect the authority and even they doesn't have any loyalty to Moses. Kasi gusto din nila maging leader. Bakit sino sila? They're all Levites. Levites, they are people chosen by God na mag-worship sa kanila. Si Korah, si Dathan, Abiram, sila po yung Levites. But what happened to them? Tingnan nyo, 250 people ang kanilang na-impluensyahan, patay, with their families. 1 Corinthians 15:33, it says, don't fool yourselves, bad friends will destroy you. Don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. In other translation, bad company, corrupt good morals. Nakakahawa po yan. Kapag pag ang katabi mo yung masyadong maganyan, later on, magiging maganyan ka na rin. Ano? Pag ikinakasama sa criticizer, tingnan mo. Ang attitude mo, ang puso mo, maging criticizer ka na rin. Be careful to the people who will gonna follow with. Be careful, even to your leaders. Be careful. If it is something divisive, pray. Because it will not help you. 1 Corinthians 6:14, it says, don't team up with those who are unbelievers. How can a righteous be a partner with the wickedness? How can live light with darkness? Ang sabi dito, do not team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can live with light with darkness? Tingnan nyo, mahalaga, don't team up. Mahalaga po pag sa team, magkakasama, manalo magkakasama. Pero pag meron kong ka-team na nagpa-shoot ng bola sa kalaban ng ring, sigurado ilang maleta ang tinanggap niya. Buti na lamang, kahit ang J1 Church sa Regina ay 4th place, walang nagpa-shoot sa bola ng kalaban. Yun ang teamwork. Isipin nyo ka naman, sa edad ka ng mga edad namin, puro mga bata, isang takbuhan na ilabas ang dila. Paghahanapan nyo pagka maging first, tunay na manalangin nila kayo. The point, mga kapatid, is minsan sa grupo, merong nagpapabigat. Mahirap po sa isang team ng ganun. Meron sa isang grupo, merong criticizer. Mahirap po yung ganun. Minsan may isang grupo, maraming coach, mahirap po yung ganun. Kaya, sobrang dami yun ng coach, magpalit na ka sa MK. Huwag ganun. You cannot be Christ's servant if you are not willing to follow Him. Church, you cannot be a Christ servant kung hindi ka willing na sumunod sa Kanya. The question is, sino ba talaga ang iyong sinusundan? Hindi porket sugatan yung katabi mo, makikisimpat ka sa Kanya. Hindi porket ito, galit ka dun sa isa, dahil kaibigan mo, magagalit ka na rin sa isa. Hindi ganun. You cannot be Christ's servant if you are not willing to follow Him. And the question is, this is the final question. Are you a fan of Jesus or followers of Jesus? Are you a fan of Jesus or followers of Jesus? Siya ba ang ating kabipan lang niya? Ay, nakakatuwa. Ang galing naman ng ating song leader. Ang ganda ng boses niya. Uy, ang gaganda nila. Uy, ang gagawa po nila. Ang gagaling sumayaw dito. Salamat. But the thing is, ang paghanga nyo wala sa kanila. Wala sa amin. Kay Jesus lang. Biyaya lamang. Church, ito ay biyaya lamang. Sa paglilingkod natin sa Panginoon,
when you follow Him, alam niyo kung sino mong reward mo? Si Jesus eh. You have everything when you have Jesus. Siya lang ang reward mo. Siya lang ang buhay mo. At masasabi mo sa buhay mo, Lord, you are my Christ, all in all. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, sa aking susundan. Ikaw lamang, Jesus, sa aking lalakaran. Because Christ is enough for me. Because Christ is enough for me. When you follow Him, He is our rewards. Jesus. When you have Jesus, you have everything. Follow Jesus. Don't just become an observer. Don't just become a believer. Become a follower of Jesus. When we follow Jesus, everything will take into place. Your family, your future, your job, whatever it is, when you follow Jesus, everything will fall at its place. Pagagandahin, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Si Jesus ang ating sundan. Yes, following Him, it costs. But it is essential. If you want to grow as a believer, to become a follower, to become a servant, to become a disciples, you should undergo different kinds of breaking and trimming in your life for you to grow. Because Christ is our reward. Tayo tumayo mga kapatid. Let's arise. Christ is my Christ is my reward, and all of my devotion. Now there's nothing in this world that can ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. Oh yeah. And His soul will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
just an observer? Or are you a follower of Jesus wholeheartedly? And now it's the time, my dear brothers and sisters, to decide who will you gonna follow. Now it's the time to be serious about it because it might cost your life as well. Anyone to follow Jesus wholeheartedly, their life will be transformed and something new you will gonna experience. And God prepare a lot of things for you, for those who are willing to follow Jesus. I want to invite you right now, brothers and sisters in Christ. I want you to be serious in this kind of prayer. Ikaw ba'y observer lang? Ikaw ba'y believer? O you want to be a follower? Now it's about time, church, people of God, to be with me in this prayer. As you open your mouth and open your heart, be serious about it. Say it out loud. Say it with me. Lord Jesus, Lord Jesus, I come to you. I come to you. I am here, Lord, I am here, Lord, because I just want to follow you. because I just want to follow you. Forgive me. Forgive me. I failed a lot of I times. failed a lot of times. I believe on myself I believe in myself and I believe on others. and I believe in others. Forgive me. Forgive I me, didn't prioritize you. for I didn't prioritize you. Starting today, Lord, Starting today, Lord, come and rule in my life come and move in my and life help Holy Spirit and help Holy Spirit to be with you, to be with to you, know you, to know to you, follow to Jesus follow Jesus wholeheartedly. wholeheartedly. You are not just my Savior, You are not just my Savior, you are my Lord as well. you are my Lord as well. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aming Ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoon. Ikaw ang aking Panginoon. Maghari ka sa puso ko. Maghari ka sa puso ko. Starting today. Starting today. In Jesus' name, I In pray. Jesus' name, I pray. Amen. Amen. And I pray, Holy Spirit, continue to help your people to be like Christ. Help them, Holy Spirit, to be like Christ. Stir up their faith, Holy Spirit. Let them grow. Let your fruit manifest in them. Convict their hearts by your fire and by your presence. Continue to remind them the right way, the right place to do, and where they will gonna stand. Continue to convict the hearts of Holy Spirit to experience you, to read the Bible every day, to have a devotion, to be in your presence. Lord, bless each and every one of us. Lord, and even I pray for those people that will come first time today. Let them experience the best of you. Lord, change their life from glory to glory. Transform and change their heart so that they will gonna know you well. Pagpalain mo sila lubos, pasaganahin mo sila, O Diyos, in every areas ng buhay nila. I declare open heavens and the goodness of God and the favor of God and man be with you all. In Jesus' name I pray. Amen and amen. To God be the glory. Praise God, tayo pidadako ngayon sa Holy Communion. So, may alcohol please, yung pong ating mga kabataan, mga kids po natin. Yan. Okay. Praise God. So, don't take this so lightly, mga kapatid. Father Christ, people of God, don't take so lightly. Because Jesus mismo nagsabi, every time that you do it, I am in the midst of them. So, inaalala po natin yung ginawa ng Diyos sa cross of Calvary every time that we partake in this Lord's Supper. Lord, thank you for all this element that we're gonna partake, the bread and the wine. Lord, let us be reminded from those things what you did in the cross of Calvary 2,000 years ago. It is always present and alive. Thank you, Lord, for the God-given life. Thank you. You sacrifice your life, your body, because you love us so much. Salamat po, Panginoon.
let, Lord, the message of the cross, let, Lord, the message of the bread and the wine manifest to each and every one of us. As we partake all this element, Panginoon, Ikaw ang mag-glorified. In Jesus' name I pray. Amen, amen. Thank you. Grab one, take one, and stand of course. Salamat po, kapatid. Salamat, kumare. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makiisa. Iyan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Iyan ang dugo dumana upang ikaw Sa lahat ay po ng meron ng bread and wine, pagkatayo po. Iyan ang dugo. Let me know if there's someone in the back nung wala pa. Let Na them know para sa iyo doon sa Kalbaryo ay Okay, praise God. The Lord says in the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 23 after the following verse, He said, "For I pass to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread, gave thanks for it. Then He broke it in pieces and said, 'This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me.'" Bago po natin kainin ito pong tinapay, itong bread, sabihin po natin, "Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, for your broken body. for your broken body. I am healed." I am healed. Sabay-sabay natin kainin. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Sabay-sabay po natin sabihin, "Lord Jesus, Lord Jesus, thank you for your blood thank you for your blood that shed that shed in the cross of Calvary. at the cross of Calvary. I am saved." I am saved. Praise God. Please be seated. Thank you. Praise God. Tayo po dadako sa offering. Sister Genevieve, please come forward. Amen. Amen. Tayo po ay dadako sa tithe and offering natin. And then,
So I just want to share, di ba, alam na alam natin ang Malakay 3:10 and hindi ko na yun babasahin. But then I just want to share yung after ng Malakay 3:10, sabi niya doon na I will prevent pests from devouring your crops and the vines in your fields will not drop their fruit before it's ripe, says the Lord Almighty. So ang pagbibigay pala, God is protecting kung yung mga ari-arian natin, yung buhay natin, yung trabaho natin. Sabi niya doon na ipoprotect po niya. So, di ba, parang iisipin mo, we are the ones giving, but then the Lord is giving us more. Na hindi niya hahayaan na pag nagbigay tayo, yung mga meron tayo, material man yan, or even sa family natin, God will protect that. So sino po ang gusto na i-protect ang Panginoon kung ano man yung meron tayo? Amen. So, sa pagbibigay, ulitin ko po ulit, the Lord will protect. So yung trabaho natin, kahit sasabihin nila na nag-recession sa Canada, the Lord is protecting yung trabaho natin, kung ano man yung pinapanalangin natin, yung family natin, the Lord will protect that. Amen po ba? So handa na po ba ang lahat magbigay? And it's a testament sa atin na meron pa yung mahal natin sa buhay, meron pa yung trabaho natin, meron pa yung mga bahay natin, kung ano man yung meron tayo nun because the Lord protected from the works of the enemies. So let us give. Amen? Amen. So tayo po ay magbigay. There's two ways. You could give cash. May mga envelopes po tayo dyan. And you could e-transfer sa ja1regina@yahoo.com. Amen. So tayo po ay manalangin. Lord, we give you glory, we give you honor, Panginoon, because we know and we believe that by giving, you have a promise, Father, to protect us, to protect yung mga meron kami, Panginoon. And Lord, I pray, Father, that you would open our hearts, Panginoon. Turuan mo kami na magbigay sa iyo, O God. Lord, I pray, Father, that as we give, O God, that, Lord, your promise, Father, would stand sa buhay namin, Panginoon. Lord, I pray, Father, protection, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na andirito, Panginoon. Sa mga trabaho, Panginoon, sa mga meron po kami, Lord, we know and we believe that you are protecting this, Panginoon. And Lord, we pray that you would prosper each and every one, Panginoon, na andirito, O God. Lord, hindi mo sila pagkukulangin, bagos sila po ay overflowing yung blessing, oh God. Lord, we thank you so much for everything that we have because everything that we have is given by you, oh God. Thank you so much. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. For our announcement, again, Youth and Young Pro po natin, Summer Camp on August 20, 21, 22, and 23. Ayan po. So, sa Moose Lake Gospel Camp, Municipality of Bonneville, Alberta, registration fee is 150 per person. Again, kung kayo po ay gustong mag-sponsor ng Youth or Young Pro and tinatouch po ni Lord ang inyong heart na mag-sponsor, pwede po kayong magtanong kila Pastora Nikki, kila Oboy, kung sino po yung nangangailangan ng tulong or kung meron po kayong specific Youth and Young Pro na gustong tulungan, lapitan nyo lang po sila. Kung gusto nyo pong sagutin yung registration fee nila or mag-add lang para sa kanilang mga gagastusin. To be announced po yung Google Form registration. O meron na ba, Pastora Nikki? Wala pa. Ginagawa pa lang daw po. Meron po itong registration form, so pa-watch out na lang po. Yung ating pong Vacation Bible School, parating na po to sa August 14, 15, and 16. Mag-a-announce po kami pag malapit na po yung ating, meron po tayong registration and registration fee. So, fina-finalize lang po ng mga teachers yung mga kailangan natin. July 3 to 5 po yung ating Regina Local Camp sa Eco Valley Park. Meron pong additional na announcement later. And yung Sports Fest po natin, malapit na. Excited na po ba kayo? Nakuha niyo na po ba yung mga t-shirt nyo? Or yung mga jersey nyo? So, parating pa lang po yung jersey na updated yung size. So, pero ngayon po, maghanda na daw po kayo, sabi ni Sinel, dahil malapit na po. So, magpa-condition na daw po kayo. I-ready nyo na daw po yung mga dart pin nyo, yung raketa nyo, yung sa basketball, yung mga pag pasa-pasa nyo ng bola. So, mag-start na daw po kayong mag-practice.
Yung akala nyo daw po nakakampi nyo ay hindi nyo daw po yung kakampi. Sabi ni Sinel. Di po sa akin galing yun. So, ayun po yung reminder natin. And then, yung sa atin pong local camp, may mga additional lang po. Ang venue po natin sa Eco Valley Provincial Park, Hole in a Wall 1. Yun po yung ating location. Friday po, meron na pong yung available na po ng Friday, pwede na pong pumunta doon. Ito po ay para sa yung arrival po, pagsiset up, kung gusto niyo pong tumulong sa pagsiset up ng ating camping site, pumunta po kayo ng Friday, 12 p.m. onwards. Bring your own meal po yung Friday natin. Saturday naman po, may mga naka-assign na po, yung napagmeetingan po ng leaders last week, naka-assign na po yung mga per LG. Sino sa breakfast, lunch, at dinner. At meron pong reminder na yung cutlery po natin to be provided po ng each family or individual. So, kung kayo po ay, pwede na po kayo magdala ng inyong per family, pero reminder po natin na yung cutleries po, kanya-kanya pong dala tayo. So, we hope na we are responsible and responsible enough to make sure that we bring our own cutleries. At ang drinks and rice po, church po ang magpo-provide niyan. And meron pong meeting after today's service again. Dito po sa loob para pag-meetingan po additional topic pa para sa ating upcoming camping. So parang tuloy-tuloy na po to hanggang mag-camping, magmi-meeting na po ang mga leaders. And ang magbe-bless po ng food natin today, Pastor Edith LG, kayo rin po ang maglilinis ng kitchen. June 14, LG ni Kuya Renato. June 21, Father's Day, at sila po ang magpapakain. June 28, LG ni PC. Ang mag-assign po sa cleaning, except sa kitchen, ay yung LG ni Arian. Okay. Today. Yun po. Yun pa po. Ay, sorry pa. Isa pa po, yung umorder po ng mais. Mais konyelo ba tawag doon? Yung mais ng Youth and Young Pro, available na po. Ay meron pa daw pong sweet corn pala. Meron pa pong available kung order pa po kayo, yung $3 na lang daw po. Thank you. Okay, praise God. So lahat po ng Life Group Leaders, Subsidiary Ministry, lahat po tayo, tech team and everything, may meeting po tayo after the service. Quick meeting muli po ito, follow-up meeting regarding po sa ating camping about sa camping po natin na tinakal natin last week. So, like what I've said, be sure and let us know how many people that will gonna show up. Yung mga numbers, we need to know the numbers right away. Tayo po tumayo. Praise God. Praise the Lord. Taas po natin ating mga kamay. At sumainyo ang pagpapala ng Diyos Anak, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumainyo lahat. Lumakad kayo sa parada ng tagumpay sa pangalan ng Panginoong Jesus. At magsabi ng Amen, Amen. To God be the glory. See you next Sunday.